Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na tila nakikinig sa chismis ng kanyang fur parent, viral. Mali-maling label ng mga pagkain sa isang karinderya, naghatid good vibes sa mga netizen. Post na nag-i-inquire sa modelo ng motorsiklo sa maling thread sa Reddit, binahan ng nakatutong replies mula sa LGBTQIA+ community. Dalagang napaiyak matapos matumbang kanyang paninda dahil sa malakas na ulan. Umani ng reaksyon. Viral Russian vlogger mananatili sa Pilipinas para harapin ang kaso. US at Russia tumangging ipa-deport ang dayuhan. First look ng karakter ni Tony Chopper para sa live action ng One Piece, pinasilip na. At sa ating trending showbiz balita, kick-off ng simula at wakas world tour ng SB19 sa Philippine Arena, naging matagumpay. At journey ni Blackpink Lisa bilang solo artist, gagawan ng documentary. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hindi na lamang tao ang kayang chumismis, kundi maging ang mga pusa. Gaya ng pusang ito na si Pepsi, na kinaaliwan ng netizens dahil sa video na makikitang tila nakatutok at nakikinig ito sa chika ng kanyang fur parent. Pabirang hirit, baka ikakalat pa raw nito sa kanyang mga katropa. Ang buong chismis ay este kwento sa report ni Rovic Manuel. Kinaaliwan ng netizens ang fur baby na ito matapos makuha ng tila nakikichismis sa kwento at parang nanghuhusga pa. Sa video, tila makikita na hindi kumukurap at tutok sa pakikichismis ang pusa na si Pepsi. Kung ganyan, tumakbo ko pa gano'n, yung pala nakaapakan ko yung ulo niya. Oo, pa sa'yo. Sa caption ng uploader na may pangalang Sonda Excel Rose, updated aniya ang fur baby nito na si Pepsi sa chismis ng isa sa kaniyang fur parent na nagkukwento ng mga oras na iyon. Ang video agad na nakakuha ng halos 600,000 views at ilang mga nakakaaliw at witty comments mula sa netizens. Ayon sa ilan, tila hindi satisfied ang pusa sa kwentong pinakikinggan dahil may binago aniya sa kwento. May ilan namang natuwa dahil mabuti pa aniya ang pusa ay attentive kapag may nagkukwento. Sa isang kuha naman na ito, makikitang observant talagang pusa itong si Pepsi kapag may mga ganap sa bahay kahit sa kapwa niya pa pusa. Ang pusang si Pepsi may pagkamakulit din talaga dahil sa TikTok post nga ng kaniyang fur mom, makikitang binilhan pa ito ng damo dahil mahilig itong tumakas at kumain ng halaman sa kapitbahay. Yan na, kinain na. Yan ang kainin mo. Huwag ang ang tanglad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami sa mga kabataan ngayon ang mulat na sa red flags sa loob ng isang relasyon. Kabilang na riyan ang toxic behavior, kawalan ng respeto at maging gaslighting. Pero paano na lang kung pati karinderya ay hindi ka pinatawad at harap-harapan ka rin niloloko, gaya ng itinampok sa ating susunod na kwento. Narito ang aking ulat.
Kumain ka na nga lang, nagoyo ka pa. Tila ibang klaseng gaslighting ang na-experience ng netizen na ito matapos raw itong harap-harapang lokohin sa isang karinderya. Sa kanyang ipinost na TikTok video, iisiping tila tinamad ang may-ari ng karinderya sa dahil hindi lang tugma, kundi malayong malayo ang label at presyo ng pagkain sa mismong nakahain. Tulingan, 65. Pinag-ooman, 65. Tilapia, 50 with wrapper. Pakbet with egg. Sa lagayan kasi ng tulingan, makikitang nakalagay ang macaroni spaghetti. Sa lagayan ng binagoongan, spaghetti pa rin. Ang tilapia, hindi lang nag-transform, kundi nag-multiply rin bilang lumpiang Shanghai sa halagang 50 pesos. At ang marahil pinakasulit sa lahat, sa halagang 30 pesos, may pakbet ka na. Pero, charot lang daw. Dahil ang nakahaing pakbet, palabok pala na may toppings na itlog. Ang tila wow mali moment na yan, naghati naman ng good vibes sa mga netizen. Reklamo ng netizen na ito, bakit daw mas maraming keso yung binagoongan kesa sa tulingan? Sabi naman ng isa, ibang klaseng innovation naman daw yung tilapia na binalot sa lumpia wrapper. Hirit naman ng mga netizen na ito, red flag daw ang karinderya at harap-harapan na daw silang niloloko. Hindi pa rin daw pala sapat kahit may label ng ibinigay sa'yo. Humakot na ng halos kalahating milyong views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa pagbubukas ng selebrasyon ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo, aliw ang hatid ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community online. Umiral kasi ang humor at creativity ng mga ito sa kanilang reply sa tila naligaw na post ng isang netizen kung saan ito nag-i-inquire ukol sa modelo ng motor sa maling thread sa Reddit. Saang thread naman kaya ito aksidenteng na-post? Panoorin na buong kwento sa report ni Rose Babiera. Araw-araw ay may mga nakakatuwang tagpo online sa pagitan ng mga netizen na nag-post at sa mga nag-iiwan ng mga komento sa ilalim nito. At kung dati, ang mga post lang ang nakakatawa, ngayon ay mas madalas nang tumungo agad sa comment section ang mga netizen dahil ika nga nila mas nakakatuwa pa ang mga komento ng mga nagbabasa. At ito nga ang naging eksena sa nag-viral na post sa Reddit ng isang netizen na nagtatanong kung kaya ba ng isang modified na motosiklo na lumaban sa 400-meter na race. Ang Redditor, naglapag pa ng mga specifications ng motorsiklo, gaya ng modelo, carburetor at bilis nito sa espesipikong distansya. Kaya lang, ang Redditor na ito, aksidenteng naipost ang tanong sa ilalim ng thread ng Drag Race Philippines, kung saan nag-uusap-usap at nagbabahagian ng mga fan ng Drag Race, isang reality competition sa pagitan ng mga miyembro ng LGBTQIA+, kung saan nila ibinabandera ang kanilang talento at pagkamalikhain habang isinusulong ang kani-kanilang advokasya. Isa na riyan ang pantay na karapatan, gayon din ang visibility sa lipunan. Hindi ito ang grupo ng mga nangangarera ng motorsiklo na inakala ata na nag-post. Dahil dito, binaha ang post ng mga comments na talagang nagpatawa sa mga netizen. Una na riyan ang maikli at direktang paliwanag ng isa na hindi straight ang lahat ng naroon sa thread. Hindi naman napigilan ng ilang miyembro ng LGBTQIA+ community na sagutin ang tanong na nagpalabas ng kanilang wit and humor. Tugon ng isa kapag nilagyan daw ng rhinestones at glitters, tiyak na bongga ang takbo nito. Habang ang iba, sinang-ayunan na lang ang mga nabanggit ng Redditor na modifications. Slay at kabog naman daw ito. Ang isa pa nga, nagsuggest na subukan munang ipag-lip sync for the win ang motor, patukoy sa sikat na segment ng palabas. At paliwanag naman ng isa, iba ang drag race na napuntahan ng Redditor. Sabay promote naman ng isa pa na panoorin ang susunod na season ng palabas. Isang taon na ang post na ito pero ngayon lamang nag-viral dahil sa mga nakakatawang komento ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Kasabay na rin ang selebrasyon ng bansa ng Pride Month ngayong Hunyo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nahabag na lamang ang online world matapos ang naging reaksyon ng alien na ito mula Quezon City dahil sa nangyari sa kanyang paninda, dulot ng malakas na ulan. Natumba kasi at nasayang ang itinitinda nitong mga mani.
Kaya naman hindi nito mapigilang maluha na ayon pa sa kanyang mga kasama, ganun talaga ang buhay. Ang mga naging reaksyon ng netizen, panoorin sa report ni James Galange. Nahabag na lamang ang mga netizen sa sinapit ng street vendor na ito mula Quezon City matapos tumumba ang itinitinda nitong mga mani dahil sa malakas na ulan. Hindi na rin kasi napigilan ng ali na maluha nang makitang napunta sa wala o nasayang kanyang paninda na para sana'y panggastos ng kanyang pamilya. Ali ng kanyang kasama, ganun talaga ang buhay habang pilit na pinapatahan ang dalaga. May kita rin kasi sa video na tila wala na rin nagawa na kahit siya ay nabasa na rin sa ulan. Ayon pa sa uploader, hindi rin kasi inaasahan ng biglang pagbuhos ng ulan dahil tirik pa ang araw ng tanghaling iyon kaya't hindi ito napagligpit agad. Ngunit sa kabila noon, tila kahit sa online world, makikita ang pagkabayanihan ng mga Pinoy na nais magpaabot ng tulong sa dalaga. Habang may mga netizen din naman na nagpaabot ng paikiramay na anila, patuloy lang ang paglaban sa buhay at makakabawi rin ito balang araw basta't patuloy lang ang sipag at tiyaga. Samantala, umani na ng mahigit 3,000 views ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, nananatili sa Pilipinas ang controversial na YouTuber na si Vitaly Zdorovetsky matapos tanggihan ng Russia at Amerika ang kanyang pag-uwi sa mga naturang bansa. Magugunitang naaresto ito noong Abril dahil sa paggamit umano ng mga Pilipino sa kanyang disturbing the peace content. Kinakarap niya ang 3 kaso ng unjust vexation at nakatakdang lumitaw sa paglilitis sa susunod na linggo. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Mananatili sa Pilipinas ang kontrobersyal na Russian-American YouTuber na si Vitaly Zdorovetsky upang harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya matapos mangharas umano ng mga Pilipino para sa kanyang content. Ayon sa ulat, kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na tumanggi ang Russia na tanggapin pabalik si Zdorovetsky. Maging ang Estados Unidos, kung saan siya ay green card holder, ay hindi rin siya tinanggap. Dahil dito, sasailalim si Zdorovetsky sa paglilitis sa susunod na linggo para sa 3 counts ng unjust vexation. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 3 buwan hanggang 1 taon. Sinabi rin ni Remulla na hiniling ni Zdorovetsky na ipadismiss ang kanyang kaso dahil sa kanyang mental condition. Magugunitang noong April 2, naaresto si Zdorovetsky sa harap ng isang hotel sa Pasay City base sa mission order ng Bureau of Immigration. Ito ay matapos siyang makuhanan ng video na namiminsala sa Bonifacio Global City sa kanyang kick video na may pamagat ni Vitaly disturbing the peace in the Philippines. Kabilang sa mga stunt niya sa video ang pagsakay sa isang patrol motorcycle, pagnanakaw ng sombrero ng guard ng ilang beses at pagpikon sa mga passerby. Pilit din niyang kinuhanan ng video ang isang guard na pumigil sa kanya at kinantahan pa ito ng ilang linya mula sa paparazzi ni Lady Gaga. Isa pa sa kanyang ginawa ay ang pagnanakaw ng malaking industrial fund sa isang restaurant at pagpasok nito sa hotel. Nagmaneho rin siya ng tricycle kung saan na sideswipe niya ang isang pasahero at bumangga sa isang nakapark na jeepney. Pero hindi ito ang unang beses na naaresto ang vlogger dahil sa kanyang publicity stunts. Noong 2016, nahuli siya sa pag-akyat sa Hollywood sign sa Los Angeles. Noong 2020, naaresto siya sa Egypt matapos umakyat sa isa sa mga pyramids of Giza. Noong Abril din ng taong iyon, naharap siya sa kasong aggravated battery matapos umanong manakit ng babae na nagja-jogging sa Miami. Si Zdorovetsky ay may mahigit 10 milyong subscriber na sa YouTube. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, shout out Straw Hats members. Ipinasilip na sa publiko ang live-action doc ng Doktor ng Straw Hats Pirates na si Tony Chopper na magiging bahagi ng Season 2 ng One Piece series. Hindi naman mabibigo ang One Piece fans dahil kinuha ang disenyo ni Chopper sa orihinal na imahe nito sa naturang anime hit series. Ang first look ni Chopper, silipin sa report ni Dustin Bayog. New member revealed! Ipinakita na sa One Piece fans ang live-action look ng palibagong member ng Straw Hats na magiging bahagi ng Season 2 ng live-action series na One Piece na ipapalabas sa 2026. Meet Tony Chopper!
Chopper, come out! Hi, Tadum. My name is Tony Chopper, and I'm sorry I can't be there in person. Ipinakilala si Chopper sa sinagawang Netflix To Doom 2025 live event kung saan dumalaw mga characters ng original Straw Hats na sina Iñaki Godoy bilang Luffy, Makenyu bilang Zoro, Emily Rudd bilang Nami, Jacob Romero bilang Usopp, at si Taz Skylar bilang Sanji. Kilala si Chopper bilang isang reindeer na may asul na ilong na mayroong abilidad katulad ng isang tao dahil sa kanyang nakain na devil fruit. Siya ang magiging doktor ng Straw Hats crew kung saan ang pangarap nito ay ang gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Bibigyang boses siya ni Michaela Hoover na tampok din sa ilang series tulad ng Beef, Guardians of the Galaxy at Superman. Si Hoover din ang gumana para sa facial capture sa naturang character. Samantala, bago dito ay pinakilala na rin ng One Piece ang ilang main characters na magiging bahagi rin ng Season 2 tulad ni Charitra Chandrat na gaganap bilang Miss Wednesday, Lyra Abova na gaganap bilang Miss All Sunday at Callum Kerr bilang Captain Smoker. Kilala ang One Piece sa kwento ng isang piratang nais malibot ang mundo at upang mahanap nito ang greatest treasure na One Piece kung saan mabubuo niya ang kanyang dream crew at sama-sama nilang hinarap ang mga pagsubok lula ng isang pirate ship. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, dinagsa ng libu-libong 18 o fans ng P-Pop Kings SB19 ang kick-off ng Simula at Wakas World Tour sa Philippine Arena. Kabilang din sa mga nakidam at dongka ang ilang celebrities. At sa mundo naman ng K-pop, heto naman para sa Blinks, journey ni Blackpink Lisa bilang solo musician and actress, gagawan ng documentary. Narito ang report ni Showbiz Angel. Trending sa X ang Simula at Wakas World Tour, The World is Yours SB19 at History Begins with SB. Kasunod yan ang matagumpay na 2-day sold-out concert ng P-Pop Kings SB19 sa Philippine Arena sa Bulacan. Sila ang kauna-unahang Filipino boy group na nagtanghal sa tinaguriang world's largest indoor arena na nagmistulang Blue Ocean mula sa LSB Lightsticks. Todo hato naman sa kantang Dungka ang 18 of fans ng Mahalima. Spotted din sa kick-off ng Simula at Wakas World Tour ang ilang celebrities, gaya ni na Mr. Pure Energy Gary V, Unkaboggable star Vice Ganda, film rapper singer Apple Diap, TikTok star Niana Guerrero, cosplayer Alodia Goshing Fiao at celebrity couple Casey Tandingan and TJ Monterde. Matapos sa Pilipinas, kabilang sa mga bansang bibisitahin ng SB19 ay Taiwan, California, Canada, Singapore at Dubai. Sa mundo naman ng K-pop, Philo Blinks, gagawa ng documentary ang journey ni Blackpink Lisa mula sa kanyang pagiging solo artist hanggang sa pagsabak nito sa mundo ng pag-arte. Ayon sa filmmaker na si Direk Soo Kim, 1 taon din nila itong trinabaho at marami raw silang inihandang sorpresa, partikular na ang never-before-seen moments. Para naman sa K-pop star, masaya raw siyang makuna ng ilang espesyal na kaganapan sa kanyang buhay karera upang ma-share sa fans. Sa ngayon ay wala pang inilabas sa detalye kung kailan mapapanood ang documentary tampok ang kwento ng global superstar na si Lisa. Magunita nito lang February 28 ni-release ng rapper-singer ang kanyang debut studio album na Alter Ego, habang naganap rin ang crossover nila Lisa from idol to actress nang bumida bilang Mook sa season 3 ng HBO original series na The White Lotus. Para sa DZRH TV, ito bang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.